Hello! Good morning! Ay, good afternoon pala, sorry. Ba't ako na good morning? Oh, Yes. Kasi maganda naman yon yung parang pag nagsabi ka ng good morning, parang the sun pag... is always shining so bright. Pero magandang hapon po sa inyong lahat, Yes. mga kasama namin sa live streaming at yung mga nakikinig sa radyo. Dito sa programang A day with Ate Grace. And Kuya Vince. Oo, ang tawag na lang natin sa kanila ng ating mga tagapakinig, mga kaday. Yes, mga Kaday. kaday kasi a day with Ate Grace. So, Oo. mga Mga kaday, how are you kadays. ngayon? Kaya nga kami Yeah. nag-good morning kasi kaday tayo lahat. Oo. Ganda Kadays. pala, no? Oo. Mga kaday, how are you ngayon? Yes, ayan ang Mukhang ating tawag sa kanila. almost, ano na, patapos na ang Ang February, February. Kuya Yes. Vince. But it's still the month of love, so we are in love. Yes, Pero yung topic yes. natin, of course, is not with loving talaga. Pero I think makukuha rin natin yan somewhere. May inject Oo, natin yan. andyan, kasama yan dyan eh. Kasama yan dyan. Yeah. Because God's not guilty because He's not guilty dahil mahal niya tayo. Yun ang totoo Correct. Yun doon. nga. Sabi ko na nga ba, So, maipapasok yan eh. yes, ang ganda-ganda. At ang ganda-ganda pa rin ang panahon. Sa araw, mainit. Sa gabi, ang lamig-lamig, Kuya Vince, dito sa amin. I don't know sa Medyo. inyo. Medyo. Si kwarto ko actually, kaya dito ako lagi sa sala. Tama, ang ganda ng sala ko, di ba? Kaya dito ako sa sala. Ah, mas malamig sa sala ko kaysa sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit. Okay. Oo naman, kasi mas dyan, may screen ka dyan na pwedeng pumapasok Oo, yung pumapasok hangin. yung And hangin. so, mas fresh yung Hindi, at saka kasi doon pagdating ng hangin. sa Dito may sa amin, sa may super kwarto lamig. ko, meron akong dirty kitchen. Walang kisame yung dirty kitchen. Ano lang siya. Parang ang tawag doon, bubong lang siya. So yung init ng pumapasok sa kwarto Ah, ko. yes. Kaya So, ganun. parang kung the whole day mainit, naipon yung Mhm. init sa loob. Yun Correct. pala Kaya yun. mas gusto ko So, dito doon. sa sala. Mas malamig. Oo. Tsaka mas refreshing naman yung itsura. Maganda. Oo. So, Okay. anyway, we are Ah, on lesson gawa ka. 13 na, Kuya Vince, Oo. ngayon. Tigalawa tayong ano ha. Tigalawa tayo. So Hmm. mauuna ka. Tapos ikaw mauna din sa sa question. Okay? Okay. So, mga kapatid at mga kaday, ang Yes. ganda-ganda naman ulit ng ating pag-uusapan ngayon. Siyempre, patungkol pa rin sa ating relasyon sa Diyos, ano ang kanyang mga plano at ano ang kanyang mga pangako at biyaya sa atin. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ihay natin din ang nasa technical side na medyo pag minsan ay nahihirapan siguro sa adjustment sa atin, pero wala silang reklamo dahil lubos silang pinagpapala ng Diyos. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo ulit. Ah, as usual, kailangan nating ah, hingin ang pangunguna ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sumama po kayo sa amin sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na may lalang ng langit at lupa, ikaw po Panginoon ang lumikha sa amin at alam mo ang lahat-lahat sa amin, maging ang hibla ng aming buhok, at kung ilang selyo lang meron kami sa aming katawan. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito na nagpapatunay ng iyong pag-ibig sa amin. Kaya sa hapong ito, Panginoon, aming dinideklara ang tagumpay at kaunawaan sa bawat bahagi na aming pag-uusapan ngayon. Pagpalain mo po, O Diyos, ako at si Kuya Vince sa aming pagbabahagi ng iyong mga salita at ah, pagbubulay-bulay sa mga ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming makasama sa buong isang oras na ito. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kaday sa araw na ito na sila iyong pagpalain ng kaunawaan at kumilos ka po sa kanilang puso at ang kanilang mga puso ay maging
matabang lupa para sa mga salita upang ito'y tumubo at tumusbong at mamungas sa kanilang buhay. Kasama din po kami ni Kuya Vince. Ito ang aming samot dalangin na may pagtitiwala sa iyong kayang gawin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, ang ating lesson, Kuya Vince, ay God's not guilty. Parang nasa korte to. God's not guilty. Mm. So today, I want to share one of the most important things God has ever done in our life bilang mananampalataya. It seems people automatically believe everything that happens to them is from God. Kala natin lahat ng nangyayari sa atin ay galing sa Panginoon. He controls everything. The reason for this is that by definition, God is supreme and all-powerful. And they just assume He controls everything that happens in their lives. Even unbelievers believed it. Ganon din ang pananampalataya o kaisipan ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos na ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanila ay niloob ng Diyos sa kanila. There are many Christians also who promote this doctrine. Ganon ang tinuturo nila. And it has become ingrained in their lives. Ganon na, naka-inculcate na sa kanilang kaisipan na ganon. Okay lang yon kasi all things work together for good. I believe what Scripture teaches us is contrary to this. And it's very important that we learn this lesson that we're going to discuss today. This is written in James chapter 1, Santiago, kabanatang 1, talatang 13 hanggang 17. Ito po ang sinasabi sa wikang Ingles. Sabi po rito, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So, ang ganda nitong verse na to, Kuya Vince, at sa ating mga kaday. Ang sinasabi po ni Santiago dito, na ang Diyos ay hindi tayo tinutukso. Kasi, sino ba ang nanunukso, di ba, Kuya Vince? In the entire story of the Bible, hindi Satanas nanunukso yun. ang Diyos. Hindi bully si Lord. Yes. Hindi siya bully. Correct. Wala namang ibang bully. Si Satanas lang yon. Yes. And ang problema natin, kailan natin tinutukso tayo ng Diyos, walang Diyos na nanunukso sa atin. Actually, ang ginagawa niya, sinusuportahan niya tayo upang tayo ay maging malakas laban sa mga tukso ng kaaway dito sa mundong ito, na siyang hari dito sa mundong ito. Tayo po ay tinutukso, sabi do, but every man is tempted when he is drawn away from his own lust. So yung pita ng laman ng siyang nagbubulit sa kanya upang siya ay mahulog sa tukso ng mundong ito. At doon na po siya natatali sa pita ng laman, at habang ito ay nagkakaroon ng imahe sa kanyang kaisipan, siya ay natatali dito. At kasi pagka nag-imagine na tayo, halimbawa nakakita tayo ng magandang babae at nakalabas ang pusod, uso ngayon yun, Kuya Vince, meron ng nailagay sa ating kaisipan, yung pag-conceive natin na yon, the conception is the one that creates something na pwedeng mangyari at maging isang bagay. So that is, conception ay nagdadala ng kapanganakan ng isang bagay. So that is conception. So pag na-conceive na yan sa isip natin,
nagkakaroon na, doon na po nagbubunga ng kasalanan yon. So kung doon pa lang sa pagkakita natin at nag-a-attempt pa lang na tayo tuksuhin, si Jesus kasi hindi exempted sa tukso, di ba Kuya Vince? Hindi siya Mm. exempted. He was Kasi tao tempted. siya. Tao siya nun. Oo, tao siya. Nung he was tempted, tao siya, pero he was never tempted. Si Satan mismo, kaharap niya, tinutukso siya. At gumagamit pa ng salita ng Diyos, di ba, Kuya Vince? Correct. Correct. Gumagamit pa na, Ay, kabisado niya. kaya Kabisado nga niya ang kabisado ang Biblia. salita, At marami yes. pang iba. Kung kasi, Baka mas alam pa ni Satanas yung salita ng oo, Diyos kaysa dun kasi sa mga, meron din mga naisulat na wala dyan sa Biblia. Ibig kong sabihin, may mga iba pang nasulat na kung ano-ano, hindi lang kinanonize. So hindi siya naisama sa Biblia. nailimbag, hindi siya So nailimbag. marami pa siyang alam na hindi natin alam at malalaman pa. Kanya mas matalino si Yes. Satanas sa atin kaysa sa atin. Kasi Pero nga hindi siya ano siya tatalino eh. kay God. Oo naman, ano lang siya, wala siyang binatbat, Wala. pero Wala he's sa trying to, kalingkingan. dinideceive nga tayo, Hmm. dinideceive nga tayo na feeling natin, yung offer niya sa atin, tayo ay gaganda at parang sinasabi niya, ay nako, yung Diyos nyo, He is limiting you. Sana na ini-enjoy nyo itong mga bagay na to. So, eto po yon na maunawaan natin na pagkayan ay pumasok na sa ating kaisipan na tayo sa ilalim sa pita ng ating laman, yung kagustuhan ng ating katawan, doon na po pumapasok yung pagko-conceive. At pag nag-conceive, ipinapanganak yung kasalanan. Bring it forth sin. And sin, when it is finished or completed or done, it bringeth forth death. Nagdadala siya, nagbubulid sa atin sa kamatayan. Di ba? Mahirap. So eto, pag naunawaan natin, alam natin na kung tayo ay mananampalataya, meron na tayong kapangyarihang labanan ang pita ng laman sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Hmm. Ang tandaan po natin ang sabi dito sa huling bahagi ng talata 17, do not hear my brethren, every good gift and every perfect gift is from above. When you say a good gift, yun ay ikakabuti natin. When you say a perfect, walang mali doon. Hmm. So, when something is given to us that would not destroy our body, our soul, and our spirit, that is from God. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So ang Diyos, hindi tayo tinatalikuran sa mga bagay na kailangan natin. Inihanda niya na yan bago pa man po tayo makakilala sa Panginoon. So, these verses that I have just read and explained a little to you, these verses make it very clear that God is the author of the good things. Jesus said in John chapter 10, verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, ang magnanakaw ay pumunta dito upang pagnakawan tayo, pumatay at sirain tayo. Yan ang ginagawa ng kaaway ng Diyos. Subalit sabi ni Jesus dito sa John 10:10, ako ay dumating upang kayo ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So ano pang hahanapin natin? Bakit tayo magpapadala sa tukso ng kaaway ng Diyos kung ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos nung si Jesus ay pumunta rito ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. So buhay na masagana upang ang ating buhay ay maging masagana. So if it's good, it's God. If it's bad, it's the devil. Kung napariwara tayo, alam na natin, hindi na tayo magtatanong, si Lord naman pinabayaan ako. Hindi po ganon. So that's very simple theology. The reason this is so critical
is because James 4:7 says, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." So, napakalinaw dito na wala naman talagang ibang gagawin ng kaaway kundi tuksuhin tayo upang tayo'y pagnakawan ng ating kapayapaan. Pagnakawan tayo ng biyaya na masagana na ibinigay sa atin ng Diyos. Yun ang nais ng kaaway. So bakit po natin siya hahayaan? Ang sabi po ni Santiago sa Santiago 4:7, resist the devil and he will flee from you. So you cannot do this, you cannot resist the devil unless you submit yourself to God. So, ipasailalim natin, magpasakop tayo sa Diyos upang meron tayong kapangyarihan at kakayahang palayasin ang kaaway o ang demonyo na umaali-aligid sa atin. So this says we have to submit or yield control to God and resist the devil all the time. The word resist means to actively fight against. Kanina, Kuya Vince, when you were calling, I was really deeply engaged in really praying and communing with God, resisting the devil's tricks na nais sumira sa pamilya, sumira sa gawain ng Diyos, at talagang hindi pwedeng ipagpaliban yung ganong gawain. Kaya po, mahalaga po na tayo ay patuloy na nakikipagniig sa Diyos, nagpapasailalim sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, at hiling sa Diyos na tulungan tayo na yung mga salita na ating tinanggap at pinagbulay-bulayan ay magkaroon ng buhay sa ating mga sarili. Doon sa ating daily life, magamit natin, makita yung bunga ng salita ng Diyos na ating tinanggap. So, Kuya Vince, magpatuloy po kayo. Okay, ako na. When people believe everything that happens in life is totally from God. For example, sickness, failure in business, losing a job, rebellion, rebellious children, or divorce. That puts them in a position of being passive. So parang, kasi may nangyari, parang, ba't ganito? Ba't ako ginaganito ni God? Ba't hinahayaan niya mangyari to? Para bang automatic, oo, may defender tayo from God, pero He's going to defend us whenever it's needed. Not all the time, kasi pag all the time, magiging spoiled brats tayo, and He doesn't want that. You see? Kanya hindi niya ginagawa ang defense all the time. Para tayo ay tumayo sa sariling paa at hindi maging passive. Katulad ng sinasabi dito, passive. Ang ibig sabihin ng passive, nag-aantay, deadma, quiet. Yun ang passive eh. So hindi tayo kumikilos. Mali eh. Dapat kumilos tayo pag ganito at i-resist natin katulad ng sinasabi mo kanina, Ate Grace, na mag-resist tayo sa devil. Kasi gawa ng devil yun eh. Huwag nating isisi kay God kasi hindi niya, inaalaw niya, pero hindi natin pwedeng sisihin si God kasi kailangan nating lumakas. Kailangan nating matuto. Kanya, hindi tayo pwede maging passive sa mga nangyayaring masama sa atin. Kailangan maging assertive tayo, maging proactive tayo sa ating ginagawa. At sabihin natin, teka muna, hindi tama ito. Hindi ako papayag sa ganito. Ako lagi akong ganyan eh. Ngayon, hindi ako papayag. Di ba, nadidinig mo sa akin yun lagi, Ate Grace. Hindi ako papayag. Yes. Kasi minsan, tumatawa ko dyan kay Ate Grace, wala lang, gusto ko lang magsalita kasi nabubuisit ako. Ganon. Tapos mamaya katapos-tapusan na sasabi ko, ay, hindi ako papayag. Kasi talagang kailangan hindi ako maging passive. Di ba? Kaya tumatawa kay Ate Grace kasi naghanap ako ng kausap. Nag-iisa ako dito sa bahay. Sino bang kakausapin ko? O din natawag ako dyan. Ayan. Kaya sanay na sanay sa akin yan si Ate Grace. And everything is going to be well. Because Amen. at the end of the day, I know I have to resist Satan. Kahit na may mga nangyayari,
Dami nangyayari sa katawan ko, di ba, Ate Grace? Napakabaliw. Totoo. Pero minsan ito naman si Ate Grace, aba, ini-spiritualize ako. Eh, hindi yun ang gusto kong madinig at that time. Sabi ko, hindi, hindi. Buti nga ngayon medyo malumanay na ako magsabi. Dati inaaway ko yan. Kasi ang kulit. Sabi, hindi, hindi. Kasi sinasabi ko na lang, hindi yan ang gusto kong madinig. Ang kailangan ko ngayon ay medical opinion. Eh kaya naman ako nagkikipag-usap sa kanya kasi nurse yan. May mga alam yan. So kaya ako naging pag-usap tungkol yan sa mga sira-sira sa katawan ko. But you see, of course, all of this, bottom line, it's my problem because I have done this to myself and it's my consequence. So at the end of the day, sasabihin ko, magre-resist ako. So yung pagkatapos ng usap namin, nag-medical kami dalawa. Sa kahuli-hulihan ng usap namin, ako pa rin ang magsasabi, hindi, kaya ni God dyan. Ako nang mag-spiritualize, hindi ba? Tawa ka lang ng tawa dyan. Ako lang din na mag-spiritualize. Kasi nasabi ko na yung gusto kong masabi doon sa medical issue. At at the end of the day, wala naman akong magagawa kung hindi makinig din kay God. So doon din ang bagsak ko. If they really believe God is the author of a situation and is using it to punish them or change them, they would be fighting against himself if they resist. Kaya yun, di ba? Ano ba nangyari sa akin? Yung kinukwento ko, di ba I fought with myself kasi I resisted. Pero okay lang yon. Kasi pinag-isip ako. Gusto ko minsan, ako yung mag-iisip, hindi na yung ihahain sa akin. Inuunahan. Oo, Inuunahan ka. inuunahan mo kasi ako palagi. Gusto ko makita ko yung sarili ko kasi hindi ko siya ma-feel. Pag inuunahan ako, in-spiritualize mo ako kaagad. Kanya, So, Kuya dito, Vince, oh, excuse me, Kuya Vince, dapat palang gagawin ko, pag nagsasalita ka, mananalangin ako, Lord, pakita mo sa kanya. yes, correct. Manalangin kang tahimik, ako po naman ipadinig sa akin kasi wala ako doon sa realm Oo na nga, yun. kaya nga, within my heart. Oh, Oh, ganun na lang. tama. Go. I agree. Because that's what I'm going to do as well. So, yun nga ang sinasabi, hindi naman talaga ito ay para i-punish or i-change. Ibig sabihin, hindi tayo kinokontrol ni God na dapat magbago ka kasi ganito. Hinahayaan niya lang tayo to be within our realm, yung sarili nating nakikita, para tayo ay matuto sa ating mga pagkakamali. Yet James 4:7 says, to resist the devil and he will flee from you. You have to submit yourselves to God. Exactly. Tama naman si Ate Grace sa umpisa. Kaya lang hindi yun yung aking reality at that time. Kanya sasabihin ko sa kanya, hindi yan ang realidad ko. Buti nga ngayon nga, hindi ko na siya sinisigawan. Hindi na ako nagagalit sa kanya. Kasi kilala ko si Ate Grace, ganyan naman siya talaga. So tinatanggap ko na rin siyang ganyan. Pero dapat makilala mo rin ako at tanggapin mo akong ganon. Dahil nga, Sanay marami na din ako. rin ako. Oh, sanay ka na rin. Kaya best friend kami niyan eh. Di ba? So you will have to submit yourselves to God. This shows that certain things are of God and certain things are of the devil. Yan, tama. Kasi ito yung utak natin. Ganito tumakbo utak natin. Kailangan maintindihan natin yung nangyayari na yun kay Satanas. Kailangan i-admit natin sa sarili natin kay Satanas. Kanya, hindi natin po pwedeng sabihin na lahat ng nangyayari is galing kay God. Kasi si God, actually, God is the passive one. Siya yung may karapatan maging passive. Kanya, hindi siya gumagalaw. Hindi na siya katulad ng Old Testament. Okay, kung nabasa niyo ang Bible, makinig. Kung ano yung nasa Old Testament, iwan niyo yon. Kung ano yung mga konsepto sa Old Testament na kung ano yung karakter ni God sa Old Testament, hindi na yun yung karakter niya ngayon. Ang karakter ni God ngayon sa New Testament, Pag-ibig. dahil andyan na si Jesus na ang gumagalaw. Pati sa kanyang kagustuhan. So kung ayaw ni Jesus gumalaw, wala tayong magagawa kasi kailangan natin matuto. Yan yung sinasabi dito.
Di ba? Resist the devil. There is a force of evil in this world. And not everything that happens to your life comes from God. If you do not understand that, you will end up submitting to the devil and actually empowering Satan. Okay. Kung ako nag Yes. kung ako nagpursige doon sa sinasabi kong issue ko sa katawan ko, kasi ito yung nangyayari, kasi nahihirapan ako, kasi ganyan-ganyan. At nako, wag mo akong kausapin kasi hindi mo naiintindihan. Puro ka na lang ganito, puro ka ganon, hindi mo naiintindihan. So ano, ayoko na, pak! Binaba ko. O nasaan ako? Ano yung realm ko? Na kay Satanas yun. So buong araw na kay Satanas ako. Kung matigas pa rin ang ulo ko, o lahat yung nararamdaman ko, madodoble yon kasi nga yung emosyon ko. Di ba? The way I think would make it double. Bakit pinaparana sa akin ni God yan? Kailan lang yan nangyari actually? Bakit pinaparana sa akin ni God yan? Para sabihin ko sa inyo ngayon, nadidinig nyo ba? Talaga. I want to bring out a passage in Romans because it is misused so often. I actually been in funerals with people, don't know anything about God, don't go to church, and now hardly any scripture, but they know this one. Romans 8:28 says, and we all know all things work together for the good of them that love God, to them who are that called according to his purpose. This has been interpreted to say that whatever happens in your life, God does it and works it See, together for good in some way. In some way. Actually, was the funeral was at the funeral for a young boy and girl who had been mixing alcohol and drugs, got into a car, drove so fast on the slick road, slid around the corner, hit the telephone pole, and they're both killed. Sad, diba? The preacher quote the scripture. We know that all things work together for good, and said God must have a purpose in doing this. God didn't kill those teenagers. And in a sense, you can't even say that the devil did. It was the teenagers. I am sure the devil enticed them to rebel against their standards, their parents, and others had taught them. But ultimately, it was their choice. Pwede yes, naman totoo. pwede, ito yung katotohanan, alam mo. Habang tumatanda, maintindihan natin yan. Kasi nung bata tayo, masyado mapusok. Masyado tayong nagsasabi na, ay hindi, ito gusto ko, ito gagawin ko. Well, actually, that's rebellion. And if you go, again, ulitin ko to, nasabi ko na to before. If you go to 1 Samuel 15 verse 23, ang sabi doon sa first part, for rebellion is like the sin of witchcraft. Therefore, pag nagrebel ka, mangkukulam ka. It follows. Then, if you're a witch, you are submitting to the doctrine of Satan. Ganon yon. Lahat tayo actually mangkukulam kasi one way or the other, nagkasala tayo at nagrebel tayo kay God. So we understand what rebellion is. We understand how to be a witch. Diba? Kasi naging mangkukulam tayo. Kanya tayo nandito kay Kristo. Umalis na tayo dyan. Oh, ulitin ko yung verse. 1 Samuel 15, verse 23. Simula nung nakasalamuha ko yung verse na yan, tumigil na ako ng pangungontrol. Kasi pag kinontrol mo ang ibang tao, nagre-rebelde ka sa taong yon. Therefore, kinukulam mo siya. Pag ikaw ay nagtampo sa isang tao, kinokontrol mo yung taong yon, ang tawag sa English nun, emotional blackmail. Bina-blackmail mo yung tao na yon. So therefore, nagkakasala ka ng doktrina ni Satanas. Kanya, tayo, magpakiramdaman tayo. Di ba? That was the natural thing. And God wasn't the source of it. Kasi nagrebel sila eh. Di ba?
kung ako nagrebelde kay Ate Grace, magagawa ba namin to ng maayos? Hindi. May issue. Mararamdaman niyo yun. Eh ngayon wala kaming issue. Kasi inaalam din namin ang karakter namin bawat sa aming dalawa. Ang aming friendship mas lumalago kasi natural kami. I'm sure may mga natutunan naman si Ate Grace sa akin kahit papaano. Marami Pero, naman, marami talaga. oh praise the Lord. But anyway, kasama din yung kabaliwan ko doon kaya ka natututo, di ba? Oo nga. Kasama din yung mga ganyan-ganyan ko. Hindi ko naman sinasabing hindi ako perpekto ako o banal ako o never ako magiging magkukulam. Pero since alam ko yung konsepto na yon, mabilis sa akin mag-turn around. Which is, that is the concept of holiness natin. Is to easily turn around from mistakes, from sins. Kaya tayo magiging holy. Yun yung konsepto ng holiness natin dito sa lupa. Okay, Ate Grace, you can go ahead. Yes, okay. Ang ganda nito. Ano nga Hmm. ba talagang ibig sabihin ng we know that all things work together for good? Yan yung shinare ni Kuya Vince. Galing po sa Romans na ang lahat ng bagay ay Romans gumagawa sa 8:28. Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga na kay Kristo na tinawag para sa kanyang layunin. First of all, it didn't say we know all things come from God and work together for good. It says all things work together for good, but puts qualification on it to them that love God. Yun yung sinabi ko kanina, na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti. Katulad ng sinabi ni Kuya Vince, yung hindi naman sa kanya nagagalit si Lord, kung ano yung ginawa niya sa katawan niya sapagkat siya pinatawad na doon ng Diyos, yun lang mga karanasan niya na yon ay ginagawa para sa ikabubuti niya. Nagkakaroon siya ng realization at nakikita niya na yung mga choices before are not good choices. So, kailangan niya ng piliin ng mabubuting bagay at mula roon ay natututo. So, to them that love God, pero kung hindi mo pa mahal ang Diyos, hindi ka nagmamahal sa Diyos, hindi mo pakikinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa atin. The scripture doesn't work for a person he doesn't love God. So pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi magtatrabaho, walang buhay ang salita ng Diyos sa buhay mo. This is so obvious that it should go without saying, but it is amazing how people apply it toward instances like this. Young people who were doing drugs and alcohol and were in total rebellion against God and His principles. This says it only works together for good to those who love the Lord. So yung doon sa rebelding mga kabataan na ginawa nila kung ano yung gusto nila, kinalimutan nila yung turo ng kanilang mga magulang at sinunod nila yung maling katuruan ng mga kaibigan nila o kung sino mang tao nag-influensya sa kanila. Hindi po all things work together for good sa kanila. So yung hindi kumikilala sa Panginoon, hindi totoo ang Romans 8:28. Ang Romans 8:28 ay para lang doon sa kumikilala sa Panginoon. Okay, so, and ang ganda, all things work together for good to those who love God and to those that are called according to His purpose. Yung mga tinawag para sa layunin ng Diyos. Katulad namin ni Kuya Vince, sino magsasabi na we will be together dito sa programang ito? This is God's purpose. At lahat ng aming pinagdaanan ay all things work together for good. Yung sabi ni Sister Lalay noon, nasabi sa akin, the first person that you will be interviewing sa iyong radio program ay si Pastor Vince. Hindi ko pa siya kilala, so I tried to know him. At tinawagan ko siya, sabi niya sa akin, alam ko ang Diyos ang nagsalita nun sa kanya na, ay hindi, ayokong i-interviewin lang ako. Bakit hindi tayo magsama sa isang programa? And I know it was God.
na nagsalita noon through him. Kaya tuwan-tuwa ako, ang ganda-ganda ng programa na pinagkaloob at pinurpose ni Lord para sa aming dalawa. At para din po sa inyong mga nakikinig dyan. So Mga in kaday, 1 John 3, mga kaday, yan, sa mga kaday namin, nakakalimutan ko, I have to be used to it. Calling you mga kaday, yan. Yes, in 1 John 3:8, eto po yung sinasabi, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. For this purpose, the Son of God was manifested. Ang ganda. That He might destroy, upang sirain niya ang mga gawa at ginagawa at gagawin ng demonyo o ng kaaway o ni Satanas, kaaway ng Diyos. God manifested Himself to destroy Satan's work. That's His purpose. And it will only work together for good for those who love Him and are called according to His purpose. That is, those who are walking in this calling, yung katulad namin ni Kuya Vince, we are walking in the calling that God has for us and are resisting the devil and are out to destroy the works of the devil. So yun po yun, yung nag-work together for good. Pero kung hindi mo nire-resist ang gawain ng kaaway, hinahayaan mo itong mangyari sa iyo, wala, hindi mo mararanasan yung all things work together for good. So kung gusto mong mangyari ito sa iyo, kailangan mong kilalanin ng Diyos, kailangan ikaw ay nagmamahal sa Diyos. So those who are resisting the devil and living for God can say that regardless of what the devil does in their lives, God can turn it around and use it for good doon sa mga nagmahal at nagmamahal ng patuloy at sumusunod sa Panginoon. So, Kuya Vince, ano po ang masasabi mo dito? yes, okay, tama. Kailangan lang talaga recognition. Kailangan Yes. ma-recognize natin kung sino si Satanas at sino si God. Kaya importante, kilalanin natin si God. Kung sino lang si God, yun dun lang tayo. At kung hindi sino si God, si Satanas yun. Ganun lang ang simple. Yes. So, Yes. simplihan lang natin, ano? Huwag tayong maging parang, hindi, kailangan ganito, kailangan makilala ko si Satanas. Basta kung hindi ugali ni God yun, katulad ng mga kinukwento natin, sa New Testament, si God passive na. Jesus Christ is passive. Jesus na, yes. Oo, because if you are a Christian, wala nang kailangan gawin pa si Jesus. At lalong walang magagawa si Jesus pag hindi ka Christian. Yes. Kailangan maintindihan natin yun. Yun ang katotohanan. Pag hindi ka Christian, lalong walang magagawa si Jesus. Kung yung Kristiyano na, hindi basta kumikilo si Jesus. Di ba? So, tignan Kasi, natin. Sige, go ahead. Kasi Kuya Vince, di ba, nung napako si Jesus doon sa krus, it is finished. Tinapos na ng Diyos lahat ng dapat gawin. So, ang kailangan na lang natin ay tanggapin. So, wala na siyang gagawin. Tanggapin natin yung kanyang tinapos. Correct. We need to start discerning that God does not control everything in our lives. Correct. Otherwise, kung nangongontrol si God, kamukha niya na si Satanas. O nagkaloko-loko na ang sitwasyon. Kaya si God hindi nangongontrol, tandaan niyo yan. Kanya hinahayaan niya tayo sa kalokohan natin, ang sabi sa Romans chapter 1. God gave them over to their sinful desires. Diba? Kasi matigas ang ulo. Hindi ka Kristyano ka, hindi natitigas ulo mo. Kung sadyang matigas ulo mo, diba? Kaya itong ating programa, pampalambot ito ng kokote. Kaya, nandito tayo para tayo ay lumambot. Hindi ko pastor ka, okay ka na. Ako, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng diferensya ko. Kasi hindi totoo na perfect ako. Kaya hindi ko pastor, okay na. Okay? Mas maalam lang kami. Si Ate Grace, hindi man yan may label na pastora, pero pastora yan. Naniniwala ako na pastora yan. Gawin nating pastora yan one of these days.
So anyway, maaayos lahat yan. It's going to be working for the good of those who love Him. We both love God, so everything is going to work. Amen. Count on that Amen. in the next few months. Maayos lahat. Amen. We need to start discerning God does not control everything in our lives. There is an enemy that comes to kill, steal, and destroy. But Jesus has come to give us life. We have to choose life and willingly recognize God. God's not guilty of everything that comes into our lives. I'm sure maliwanag na sa ating pinag-usapan. Ano? If God has a physical human being who did the things he is accused of, such as putting cancer, deformities, depression, sorrow. Oh, depression, nakita niyo ha? Yan lahat ng yan, puro nega. Depression, kasama yan. Kasi kay Satanas ang depression, tandaan nyo. Sorrow and grief on people. I guarantee that there isn't a government on earth that wouldn't arrest, imprison, or try to stop him. Kung, di ba? Kung lahat ng yang ina-accuse natin. Di ba? So lahat na lang sasabihin si God, masama yan. Kung yan lang talagang inaakusa natin kay God, totoo na siyang may kasalanan, dapat tigilan na yan kasi may kasalanan yan, may sala yung Diyos na yan. Hindi naman lahat ganun eh. May mga ganon. May mga ganon kasi ayaw nila kay Kristo. May mga ganon. Pero, meron ako na ano saan ba? Sa TikTok, sabi nung preacher, Jesus Christ came, naku, nawala sa isip ko. Babalikan ko yan mamaya pag bumalik yan. Nag-senior moment. Anyway, I guarantee there isn't a government on earth that would arrest, imprison, or try to stop him. Yet, we think God, who is more merciful than any person we have met or imagined in our lives, is going around striking people and doing this. There are some things that are demonic attacks and some that are natural. Ibig sabihin ng natural, tayo may gawa. Hindi na ina-attack. Nakaganyan lang din ang demonyo sa'yo. Oh, kasi, Ikaw may gawa nun, hindi ako. naplanta ko na Sabi ni sa'yo, Satanas. naplanta ko na sa'yo yung kokote na yan, kanya, nangyayari sa'yo yan. Ha? Di ba? Ang galing ko. Yan sabi ni Satanas. Sige. And not all disasters are God ordained. The insurance companies write in their policies acts of God, such as earthquake and pestilence. No, God is not the author of all these things. Sinulat lang yan ng mga insurance company for their protection. At ginamit pa nila Sir God. So they are using God's name in vain. Kasi hindi totoo yon. Kaya kayo mga insurance company, makinig kayo. Kung ikaw ay Christian at nasa insurance ka, explain mo na lang ito na tinawag lang acts of God yan kasi wala silang magawa. Wala silang magagawa for that. Hindi ka nila, insurance company, hindi ka matutulungan dahil inallow ni God. Hindi ginawa ni God, but inallow ni God. That's the best. The best rebuttal for that. Okay? Galing din ako sa sales eh. So, kailangan may rebuttal ka for that. So, sige, Ate Grace, let's go to our questions. We have 9 questions. So, ako muna sa first 3. Tapos, ikaw sa second 3. At ako ulit sa third 3. Okay. Sa James 1:13, does God cause men to be tempted by evil? Ang sagot doon is, di ba, sa pasimula pa lang ng usapan natin, sa 1:13 ng James, no. Very, very no. Kasi, hindi ang Diyos nanunukso sa atin. Alam natin kung sino yung bully sa buhay natin. Yes. Correct. Si Satanas yon. Okay. Next question, Kuya Vince. Where do good gifts come
from good gifts. So, yes, good gifts ay siyempre galing po sa ating Father of Lights. And our Father of Lights is our Father in heaven. Siya Oo, pero meron, yun. meron akong follow-up question. Wala dito yan. Follow-up question ko. Pag ikaw binigyan ng 100,000 ng kapatid mo, eh magastos ka. Mm. Galing ba kay God yun? Kung magastos ako, kung merong purpose naman si Lord at dinirect ka, kasi kahit magastos ako, kung binigay sa akin yun ni Lord, meron siyang purpose. Kung hindi ko ginamit doon sa kung saan ko dapat pinapagamitan ni Lord, si Lord walang problema, ako yung may problema doon. O, kanya, meron pa rin. Dahil mahal mo si God, meron pa rin purpose. Kahit magastos ka, ginastos mo sa mali, Yes. Mm. may all things work for the good of those who love Him. Matututo ka rin. Kasi mahal ko ang Diyos. Mm-mm. Sayang naman yung 100 na-explain, na kwento ko na rin yan dati, di ba? Yung mga problema ko sa pera. Kaya ako nakakwento ngayon. Ay talaga namang grabe si God sa akin sa pera. Pero alam mo ngayon, kasi hindi, kailangan umayos ako sa aking paggagasta. Dahil alam ko may malaking perang dadating. Yes, pareho Alam ko tayo. meron. Alam ko merong malaking pera. Iba pa yung sa'yo, iba pa yung sa akin. Kaya alam ko may malaking perang dadating. At kailangan ko na maging masinop sa pera. At hindi ko angkining akin yung pera. Kasi pag It's so inangkin ko God. akin, ay lagot, di ba? Gagastusin ko lahat Okay, yan. go. Yes po. So, yan. Yun yung ano natin. Hindi lahat ng good gifts is from God. Tandaan nyo. Hindi lahat. Kasi may mga good gifts katulad ng galing sa droga na income. It's not a good gift. Pero feeling mo gift. Hindi mo pwedeng ibigay ay binigyan ako ni God ng maraming parokyano sa aking drug deal. Hindi pwede yan. So, hindi good gift yon. So, kailangan din malinawan natin yon. Third question. Who is the thief? Sino yung magnanakaw? The devil, wala namang iba. Lagi tayong pinagnanakawan, hindi pa tayo conscious, pinagnakawan na pala tayo. Pero ibabalik naman yan ng Diyos sa atin. 'Di ba? 'Di ba? Kaya Oo. ako naniniwala, alam nyo, sa totoo lang, because I am in the LGBTQIA ministry, masyadong nadidikdik kasi ang mga taong ito. Kami, nadikdik kami. Kinasabi ko kasi kasama ako diyan na nadikdik na kasalanan ko. Initially kasi hindi ako naniniwalang kasalanan ko. Kasalanan ko ba na diretso kong na gustong maging babae? Parang ano yun? Saan ba galing yun? Ano ba yun? Alam ko ba yun nung maliit ako? Hindi. Maliit pa ako, umiihi ako nakaupo eh. Alam ko ba yun ng 5 years old? Napagalitan ako ng ate ko? Hindi eh. Kanya hindi ko po pwedeng sabihin kasalanan ko kasi at that time, andun na yun eh. So nilagay na ni Satanas yan dyan. He already uh, uh, Instilled. pinagnakawan na ako talaga ng aking Yes. katotohanan ni Satanas. Di ba? So sige, go. Okay, number 4 question, Kuya Vince. Sa John 10:10 ulit, what are his purposes? Ano yung layunin ba ni Satanas sa atin ayon sa John 10:10? Ay, kaya hindi ko nga tinuloy. Tutuloy ko sana. Sabi ko sana to kanina. Pero ito yon. Ang talagang purpose ng John 10:10 is para malaman natin na si Satanas ay nandito to steal, kill, and destroy. Na yung thief nga kanina, thief di ba? So nandun yung steal, pinagnakawan. Doon sa nangyari sa akin, hindi ba napatay ako ni Satanas? Kasi nakapagpa-sex change ako eh. 'Di ba? So napatay ako. Na-destroy ang relasyon ko kay God sa aking mga Napagnakawan ka. desisyon. Teka, ayan, na-destroy ko ang relasyon ko kay God. Kahit na super madasalin ang buong pamilya ko. At kahit na sabihin mo ang pananampalataya ng pamilya ko. Pero kasi naunahan sila ni Satanas, hindi naman nila alam na ako
ay nanakaw na at napatay na nung ako'y nagpa-sex change. Na-destroy ang aming relationship ni God. Eh kaso, mas magaling si God. Sige, tuloy natin. Baka lumabas yan dyan. Okay, John 10:10 ulit. What is the reason Jesus came to this world? Ano ba yung dahilan ng Ayan. Diyos? Sabi ko sa'yo, Bakit lalabas pinadala si eh. Jesus? Kaya hindi Yes. ko tinuloy, sabi ko lalabas eh. To give us life more abundantly. Okay, na-steal, na-kill, na-destroy ako, na-destroy ang relationship ko kay God na dapat mas maganda, pero hindi tumigil ang mga magulang kong magdasal. Catholic sila, pero nagdadasal sila, pinagdadasal nila ako at naniniwala ako na yung pagdarasal nila nag-take effect sa akin at nakilala ko si God ng lubos at puspos at umaapaw na biyaya na galing sa Kanya. Dahil kung hindi, sa edad kong ito, asa na kaya ako pupulutin? Diba? Kilala ko kaya si Ate Grace na Oo. makukonsumi ko sa mga sakit-sakit. Hindi, diba? Kasi hindi ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan at abundantly at that. Next question. Okay. Okay. Last question for you, Kuya Vince. Sa James 4:7, yung ating napag-usapan kanina, what is the result of submitting yourself to God and resisting the devil? This is very exciting. What is the result? Submitting yourself to God and resisting the devil. Alam nyo, kasi kung tayo magpapakumbaba kay God, bago ko sagutin, hindi natin magagawa ito kung di tayo nagpapakumbaba sa kay God. Amen. Hindi natin magagawa ang sagot na ito kung tayo ay mayabang, kung tayo ay nagmamalaki na alam natin lahat. Di ba? Kailangan maranasan natin yung hirap at pasakit. Hindi naman ako dadating sa ganitong wisdom kung hindi ko naranasan yun. Ang tindi, ang grabe ng aking pinagdaan ng sakit at galit at kalituhan at lahat-lahat. Hindi ko magagawa itong sagot na ito. Ang sagot dyan is, He will flee from me. Si Satanas, hindi yan aalis kung hindi ako naging malakas sa Panginoon, nagpakumbaba at patuloy na magpapakumbaba sa Panginoon. Importante ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Para kapag ka nag-resist tayo kay Satanas, completely tanggal. Kaya yung problema ko nung huling usap namin ni Ate Grace, actually hindi naman kami nag-usap ng, ng nag-uusap ng Matagal. ganito. Nag-text-text lang kami. So, sinasabi ko, so, ay, ganito, ay, mas gusto ko ganito, o ganun. Pero malumanay ako, mahinahon ako. Kaya mahinahon din naman ang sagot sa akin. Kaya anong sinabi ko, mas gusto ko ng medical ang gusto ko. O di nag-medical naman siya. Kaya thank you kasi naging naging pagpapala ka sa akin nung araw na yon. At hindi ko rin marirealize na kailangan ko mag-flee. So, naiintindihan mo na yon pag may lumapit sa iyo na ganon. Huwag agad-agad spiritual. Kasi lumalapit yan sa iyo, alam, ikaw ay nurse. Diba? Do not be narcissistic. Okay, so Mm. we have to go down to their level. Nasaan ba sila? Kaya maaari siguro tanungin mo, ano bang hinihingi mo sa akin? Pang spiritual o medical? Nagsasagutin. Kasi hindi din nila alam eh. 'Di ba? Ako kasi alam ko, kaya ko i-enumerate sa iyo kasi alam ko. So, para nung naayos na 'yon, na ano na ako na napunta na ako sa corner, hindi na ako makagalaw, 'di ba? So, tsaka ako nag-flee kasi hindi na ako makagalaw eh, 'di ba? Hindi na ako makagalaw noon. Parang, ay oo nga, may diferensya ako. Alam mo nung gabi, nag-research ako ng nag-research. Naku, tama lahat yung sinabi mo. Nag-research ako ng nag-research. Kaya ngayon, mas maganda ang pakiramdam ko kasi meron pala akong ginagawang mali talaga. Hindi naman ako magka-come across ng mga questions na yon na i-ano ko sa Google kung hindi naman tayo nag-usap. So malaking bagay yung ating pag-uusap. Kanya, tapos Amen. na-confirm yung mga sinabi mo, which is mas mas detalyado pa. 'Di ba? Pinadalang kita nung
isang research ko. Mas detalyado pa na kung ano dapat pala ang gawin ko. Huwag niyo nang tanungin kung ano yun. Pero talagang Later na lang, sa ibang later, panahon. sa ibang panahon, hindi ngayon. So, Yes. yun ang nag-cause because all things work for the good of those who love Him. Kasi mahal na mahal ko si God. Kaya kahit nagbabaliw-baliwan ako at nagre-rebelde, hindi naman masyadong rebelde yun, konti lang yun. Pero kahit na, ganun pa rin yun. Rebelde pa rin yun. So I'm still in the realm of Satan's doctrine. Kanya, nung huli, teka muna, wala na ako masabi eh. Napunta na ako sa Yung sagot kanto. mo, Hmm. hmm, Diba? Ayun na. Sinagot ko lang kanina kaya. oo. Sinagot ko na. He will Kaya flee nga, from oh. me. The devil will flee from Kaya, me. So at the yes. end of the day, submitting to God, He will flee from me. Okay, go. Okay. Ikaw na, tatanungin mo na Ako pala ako. I'll be magtatanong. answering Mabilis na the, pala tayo. Ang dami ko na oo, namang yes, go sinasabi. ahead. Mabilis Okay, lang naman Romans to. 8:28 say that all things are from God. Yes or no? No, because ang sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love the Lord and are called for His purpose. So, to Yes. those who love the Lord, pag hindi mo love si Lord, hindi all things work together for good sa'yo. Next Correct. question. Tapos yung purpose, di ba? Yung Kaya nga, purpose wala. Okay. Is yes. sickness from God? Yes or no? No, Liwanag, no, di kasi ba? ang will ni Lord ay healthy tayo. Yes. Kaya O, nga, di ba? sino may kasalanan Okay, ng go. sickness? Kanina ko pa Kasi sinasabi. ganito, Kuya Vince, si Satanas po yon dahil nung napako si Jesus doon sa krus, hindi lang po yung remission of sins ang tinapos si Jesus doon sa krus, kompleto si Lord, pati yung ating physical body, lahat Yes. ng latay na kanyang naranasan, 39 of those, na yun ay kagalingan para sa lahat ng ating sakit dahil ang kalooban ng Diyos ay wala tayong sakit. Yun po yung Yes. kalooban ng Okay, Diyos. last question. What was the Yes. purpose of the Son of God was manifested? The purpose of the Son of God that was manifested or that He manifested was to destroy the works of the devil. Kaya nga yun yung katulad ng sinabi ko sa iyo na the crucifixion of Jesus on the cross and all of the afflictions, I mean the wounds that He suffered from, lahat po yun ay para sa kagalingan at sirain at ibaon sa pinakailalim ng impyerno yung mga sakit na yon dahil gawa po yun ng kaaway. Sirain ang lahat Yes. ng plano ng kaaway. Kaya pag Yes. nasa Panginoon ka, sira na yung plano ng kaaway ng Diyos sa iyo, maliban na kung ikaw ay magbabago ng isip at ikaw ay babalik kay Satanas. Yun po yun. Correct. Yes, yes. So maliwanag na Satan comes to steal, kill, and destroy. And destroy. And Jesus Yes. came to kill the devil, to Yes. destroy the Destroy the devil. devil. Okay? Kaya yan, magpakumbaba tayo para tayo ay magkaroon ng lakas na nanggagaling kay Kristo Jesus para mag-destroy ng demonyo. Let us And pray. God is not guilty for whatever bad things that are happening to us. Yun ang Okay, maliwanag. katotohanan. Yes, maliwanag. Yun ang Okay, bottom go. line. Panginoon, maraming salamat sa aming pagkakataon na makapag-usap at magkaroon ng makukulay na pananaw para sa aming pinag-aralan ngayon. Maraming salamat sa programang ito, A Day with Ate Grace and Kuya Vince, na nagbibigay daan sa aming mga puso, isip at damdamin sa katotohanan na ibinigay sa amin ng Panginoong Hesukristo. Panginoon, gabayan mo po ang lahat-lahat ng programa dito sa stasyon na ito, DWLV, na talagang pinagpapala ng Panginoon. Kanya, Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga taong nandito kasama ang mga technical people, lalo-lalo na ang aming si Kuya Serge na nagtutulong sa amin, si Kuya Ariel, si Ate Joy, at marami pang iba. O Panginoon, pati ang mga utak ng lahat ng ito, ng istasyon na ito, ang mga Villafuerte. Lord, bless them because they have started this good work.
in you. So you will faithfully complete this. So thank you very much. At Panginoon, pinagdadasal namin ang lahat ng kaday namin, Panginoon, na nakikinig Yes, dito. Lord. At dumadami sila at natutuwa kami. At sa mga darating pang araw at pagkakataon na kami ay magkakadaupang palad personally sa isa't isa at magkakaroon ng mas magandang paglago sa aming pang-espiritual. Ang lahat ng Amen. ito, dahil sa kapayapaan mo, dahil sa katotohanan mo, pinagpapala mo kaming lahat sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at manunubos. Amen. Pagpalain mo si Ate Amen. Grace, Lord. Amen. Praise God. Pagpalain din si Kuya Vince sa lahat ng kanyang ginagawa. Magkikita kami sa Hopefully. isang magandang pagkikita. Yeah. The Lord will give us a strong partnership in the name of Jesus. So maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na pong Yeah. Maraming katulad ng salamat. dati. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado dito sa programang A Day with Ate Grace. And Kuya Vince. Bye-bye ulit mga kaday. Bye, Kadays.